Magandang hapon po. Welcome again sa aking channel, Brother OG De Leon po. So, nandito na naman po tayo para magbasa, mag-aral, ng aking naging devotion, So, nandito po ulit tayo sa Jeremiah, yung ating napag-aralan na nung nakaraan, dito sa Jeremiah, tungkol sa ito na yung sa kasunod po nito yung mga rekabitan po na naging masunurin sa ating Panginoong Yahweh. Kaya sila'y pinagpala po. Pero bago po tayo magumpisa, samahan niyo po akong manalangin. Tayo mananalangin at magpapasalamat dahil binigyan na naman tayo ng ating Diyos ng isang pagkakataon na naman para tayo makapag-aral ng kanyang mga makapangyarihan salita. So magsiyoko po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, maraming salamat po sa hapon na namang ito, Father God, na ipinagkaloob mo sa amin upang makapag-aral, makadinig, magbasa ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat po talaga, O aming Panginoon sa langit, O God. Salamat po Lord. Lord, nawa lahat po ng aming mababasa ay lagi naming maisa puso't isipan, O God, at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O God. Samahan mo po kami ulit sa aming pag-aaral ngayon at gabayan mo po ako, Lord, upang maihayag ko to at maishare ng mas maayos, ng totoo at tama, O Diyos. At puro salita mo lang ang ilabas ng aking bibig, O God. Salamat, Lord. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain na naman ngayong hapon na to, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba, at dinadakila, O Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po. So, yun nga po. Bago tayo ulit mag-umpisa, mga kapatid, at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel. I-like niyo po yung ating mga videos, paki-share din niyo po sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay, yung ating mga napapag-aralan, dito po sa channel na to, sa ating Bible reading, dito sa aklat ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. I-share po natin, So, tayo po ay mag-umpisa na, mga kapatid. So yun nga po, ito po yung continuation ng pag-aaral natin dito sa aklat ni Jeremiah, tungkol po ito na yung huli natin na pag-aralan yung tungkol sa mga rekabita na naging masunurin, sinunod nila yung kanilang ninuno na hindi iinom ng alak, at hindi magtatanim ng ganyan, kung ano pa, at hindi magtatayo ng bahay, kundi sa tolda lamang sila titira, sinunod po nila yun hanggang mga ilang taon, gaano katagal hindi natin masabi, pero napakatagal po ng pagtira nila at pagsunod sa kanilang ninuno, kaya po sila ay biniyayaan at pinagpala ng ating Diyos, yun po. So ang kasunod po nun dito po sa chapter 36, noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, ito po ang sabi, mga kapatid, kumuha ka ng isang sulatang balumbon at isulat mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo laban sa Juda, sa Israel at sa lahat ng bansa. Sabi niya, isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo mula ng una kitang kausapin at sa panahong si Haring Josias hanggang sa kasalukuyan, sabi ng ating Yahweh. Marahil kung maririnig ng taga-Juda ang lahat ng kapahamakang binabalak ko, ipaparanas sa kanila, tatalikuran nila ang kanilang masasamang pamumuhay, sabi po ng ating Yahweh. At patatawarin ko naman sila, sabing ganyan, patatawarin ko naman sila sa kanilang kasamaan at mga kasalanan kung magbabalik loob,
kung pagsisisiyan at tatalikod sa kasamaan, patatawarin tayong lahat sa ating mga kasalanan o kasamaang nagagawa. Ano po. Kaya tinawag ni Jeremiah si Baruch, anak ni Nerias. Isinalaysay niya rito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh at sinulat naman lahat ni Baruch sa isang kasulatan. Sabi, pagkatapos sinabi niya kay Baruch, ayaw na akong papuntahin sa templo, kaya ikaw na ang pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao. Basahin mo ng malakas ang kasulatang iyan upang marinig nila ang lahat ng sinasabi sa akin ni Yahweh. Tumayo nga sa dakong, sabi dito, tumayo ka sa dakong ikaw ay maririnig ng lahat, pati mga Hudyong nanggaling sa kanilang bayan. Ano po? Baka sa ganito'y maisipan nilang tumawag kay Yahweh at talikuran ng lahat ng kanilang mga masasamang pamumuhay, sapagkat binabalaan na sila ni Yahweh na labis nang napupuot at galit na galit, sabing ganyan. So, kailangan daw po na kalimutan na dahil yung binabalak ng ating Diyos ni Yahweh, ano po, ay kanyang gagawin na, sabi dito sa kwento, ano po, sa laysay na to. At kailangan sabihin ni Baruch yung pinasasabi lahat ni Yahweh ng ating Diyos. Malakas, kailangan makakarating sa lahat ng tao. Nang sa ganon, sa ganon magbalik loob, baka matakot magbalik loob ang mga tao. Kaya binasa niya ng malakas sa loob ng templo ang mga pahayag ni Yahweh na nakasulat sa kasulatan, mga kapatid. Sabi pa, noong ikasyam na buwan na ikalimang taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao'y nag-ayuno upang matamo ang paglingap ni Yahweh. Nag-ayuno ang lahat at nanirahan sa Jerusalem at sa mga lungsod sa Juda. Ano po? Nanirahan sila, nag-ayuno sila. Si Baruch ay pumasok sa templo sa silid ni Gemarias na anak ni Safan na kalihim ng hari. Ang silid na ito'y nasa gawing itaas sa may papasok ng bagong pintuan, mga kapatid. Sa may templo ito, mula roon binasa niya sa mga tao ang ipinasulat sa kanya ni Jeremiah. So yun nga po, Pasensya na kayo kung biglang natitigil dahil gusto ko pong mabasa ng maayos. At yun nga, binasa nga itong kasulatan, mga kapatid. Pero alam nyo ba ang nangyari po doon sa kasulatan na yon ng binasa? Ay ito po ay sinunog ng hari ang kasulatan. Habang binabasa ito, pinapagupit, tapos sinusunog, pinapasunog ng hari. Ayaw niyang pakinggan yung nakasulat na pahayag ni Yahweh. Pagkatapos inutos ng sabi dito, pagkatapos inutos ng hari sa kanyang anak na si Jeramil na isama si Temias na anak ni Azriel at si Selanias na anak ni Abjel upang dakpin si Propeta Jeremiah at ang kalihim nitong si Baruch. Subalit sila'y itinago ni Yahweh. Kasi nga doon sa pinahayag na salita ni Yahweh, sinunog isa-isa, pagkatapos gawin yon at pinahuhuli si Propeta Jeremiah, at saka yung nagsalita, yung kalihim na si Baruch nga po, pinahuhuli. Pero pagkatapos nga yun na sunugin, ito po ang sinabi, muling isinulat ang nilalaman ng sinunog na kasulatan. Pinasulat po uli. Matapos sunugin ng hari ang kasulatan, pinasulat ni Jeremiah kay Baruch. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Inutos rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Jehoiakim
sinunog mo ang kasulatan at itinatanong mo kung bakit isinulat niya yun nga ni Propeta Jeremiah na darating ang hari ng Babylonia, sisirain ang lupaing ito at papatayin ang mga tao at hayop. Yun po kasi ang pinasulat ng ating Diyos. Kaya ngayon akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, Haring Joachim, na sino man sa mga anak ninyo walang maghahari sa trono ni David. Sabi po ng Panginoon, itatapon sa labas ang iyong bangkay at mabibilad sa init ng araw at lamig ng gabi. Paparusahan kita at ang iyong mga salinlahi, pati ang iyong mga pinuno dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang mga babalakoy hindi mo pinansin, gayon din ang mga taga-Jerusalem at taga-Juda. Kaya pababaksakin ko na sa inyong lahat ang mga kapahamakang ibinanta ko. Ibabaksak na raw ni Yahweh ang kapahamakang ibinanta ko, sabi niya. Kumuha nga si Jeremiah ng isang kasulatan at pinasulat mula kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Marami pang bagay na tulad ng pinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito. So marami pa sinulat, nadagdagan pa, mga kapatid. At pagkakasabi nga noon, alam niyo mga kapatid, ay dumating yung time na pinahuli si Propeta Jeremiah. Dumating po, sinabi po dito. Tapos, nung mahuli at kinulong si Jeremiah, kinausap siya ni Haring Sedekias, si Jeremiah, kinausap siya at may mga tinanong nga. Yun nga, pinatawag siya, Jeremiah, at pagdating nito ay kanyang palihim na tinanong, may pahayag ka ba mula kay Yahweh? Sabi. Sumagot si Jeremiah, mayroon. Sabi niya, ikaw ay bibihagin ng hari ng Babylonia. So sinabi niya ulit yung mga pahayag ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya inutos ni Haring Sedekias na dalhin si Jeremiah sa himpilan ng mga bantay at dalhan siya roon ng isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod. Kaya sa himpilan ng mga bantay na natili si Jeremiah kasi nga po, 'di ba, pinahuli nga po 'yon at kinulong at pinakuha at pinadala sa isang lugar, at bigyan daw ng tinapay hanggang sa maubos ang tinapay sa lungsod, po. At pagkatapos nga noon, ay narinig may nakarinig si Petias na anak ni Matan, sabing ganyan. Sabi dito, ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremiah, sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sinumang mananatili sa lungsod na ito, ngunit ang lalabas at susuko sa mga taga-Babylonia ay hindi mamamatay. Bagkus ay maliligtas, ganito ang sabi ni Yahweh. Ang lungsod na ito ay pababayaan kong masasakop ng mga taga-Babylonia, sabi po yun. 38 verse 4, kaya sinabi ng mga pinuno, mahal na hari, dapat ipapatay ang taong ito sa kasasalita niya at natatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ng taong iyan, nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Kaya sinabi ni Haring Sedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo. Hindi ko kayo pipigilan. Sabing ganyan. Dahil nga sa kakasalita ng ni Propeta Jeremiah, kaya pinahuhuli na naman siya. Ang pangyayaring ito ay nabalitaan. Sabing ganyan, marami nakabalita tungkol dito. Sabi dito, ang pangyayaring ito ay nabalitaan ni Ebemelech, isang Ethiopiang naglilingkod sa palasyo ng hari.
Ang hari naman ay kasalukuyan nga sa may pintuan ni Benjamin. Pinapuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabing, "Mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inuhulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod." Inutusan ng hari si Abimelech upang kunin. Kasi nga po, mga kapatid, hinulog si Jeremiah sa balon na puro putik. So, pinakuha siya roon at kinuha nga, inutusan yung mga tauhan, kinuha siya, inahod siya roon. Pagkatapos, si Sedekias ay humingi ng payo kay Jeremias. Pinatawag ni Haring Sedekias si Jeremias at kinausap sa ikatlong pintuan ng templo. "May itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano," sabi ng hari. Sumagot si Jeremias, "Kung sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay ninyo ako, at kung payuhan ko naman kayo ay ayaw ninyong pakinggan." Sabing ganyan. Palihim na nangako kay Jeremias si Haring Sedekias, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kung hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo." Nangako at nagtanong na naman ang hari tungkol sa sinasabi ng ating Panginoon. Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremias kay Sedekias, "Ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang iyong sambahayan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito, susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas." Sumagot si Haring Sedekias, "Natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babylonia. Baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila." Sabi naman, "Hindi kayo ibibigay sa kanila." Sinabi ni Jeremias, "Ipinapakiusap kung sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo. Sa gayoy, mapapabuti kayo at maliligtas. Pinapaalam na sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng isang pangitain ang yun nga yung mangyayari sa Juda, na pangitain na sasalakayin, susunugin, papatayin yung mga hindi susuko. Ngunit kung sila'y susuko, sila'y maliligtas, sila'y magiging maayos, susuko sila." Pero ayaw pa rin sumunod ng mga tao, ayaw pa rin. Ang ginawa pa nga nitong Haring Sedekias, sila'y tumakas, pero nahuli sila at ginawang bihag at pinatay dahil hindi sila sumunod, mga kapatid. At yun nga ay bumagsak ang Jerusalem dahil hindi sila sumunod sa ating Diyos. Kaya sila pa rin ay binihag. Ganun pa rin ang ginawa ng hari ng Babylonia. Tuloy-tuloy pa rin, sinunog, winasak, binihag, Sabi po dito sa chapter 40, si Jeremiah at ang nalabing kasama ito yung mga nakaligtas, dahil si Jeremiah naman po ay hindi binibihag ng hari ng Babylonia. Sabi pa dito, hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremiah. Ito po, pakinggan nyo to. Maganda to. Diba po yung ating nababasa, nagtatanong sila, ano ba ang sabi ng ating Diyos? Ano ba ang sabi ni Yahweh? Sabing ganyan. Pagka sinabi ng propeta, kagaya ni propeta Jeremiah, yung pinasasabi ng ating Diyos, pagkarinig nila, nagagalit naman sila. Hindi naman sila sumusunod. At sinusunod pa rin nila, mga kapatid, yung kagustuhan nila. Hindi kami susunod ganyan. Bakit sinasabi mong ganun? Sinungaling, mga ganyan pa ang sinasabi ito. Sabi po dito, ito po yung hiniling ng mga tao na
ipanalangin daw sila ni Propeta Jeremias. Lumapit kay Jeremias si Jonathan na anak ni Kareya, si Azarias na anak ni Hoseas at iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ang pakiusap nila sa propeta, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos. Ang lahat ng natitirang ito, kakaunti na lamang kaming natitira ngayon tulad ng nakita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin. Pakinggan nyo po humingi sila ng ganun Sinabi sa kanila ni Jeremias, oo, na idadalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim anuman. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh, sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod kami sa Kanya o susunod sa Kanyang salita. Yun po ang sinabi ng mga tao na ipanalangin sila, At pinanalangin nga ni Jeremias. At ito, tinugon ni Yahweh ang dalangin ni Jeremias. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pinahayag ni Yahweh, kaya tinawag ni Jeremias ang mga tao, sabi po dito. Ulitin ko lang, 7, verse 7 po ito ng chapter 42. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh, kaya tinawag niya si Jonathan at ang lahat ng pinuno ng hukbo, kasama nito at ang lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ito na po yung sagot. Sinabi niya sa kanila, ganito ang pinasasabi o ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel tungkol sa inyong kahilingan. Pakinggan niyo po. Kung kayo'y mananatili sa lupang ito, pagpapalain ko kayo. At hindi ipapahamak, itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, sapagkat ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Kakaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Dadapwat kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo nanatili rito at sa hirap ay pumunta kayo sa Ehipto sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom, ito ang sinasabi ko sa inyo. Kayong nalabi sa Juda, kapag kayo'y pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutan kayo roon ng kaaway ng inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng kagutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat ng mga naninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot. Walang makakaligtas sa inyo kung hindi susunod yung mga taong iyon. Yun ang pinasasabi ng ating Diyos doon sa mga taong humingi ng panalangin. Alam niyo po ba kung ano sagot ng mga tao? Sabi po dito sa verse chapter 43 na po tayo. Nang masabi ni Jeremias ang lahat at pinasabi ni Yahweh sa mga tao, sinabi sa kanya ni Azarias, anak ni Hoseas, Jonathan na anak ni Kareya at ang mga lalaking mayayabang. Ano po sabi po dito? Sinungaling. Sabi po. Sabi ng mga taong yun kay Propeta Jeremias. Pero nagtanong po sila kung anong sabi at ipanalangin mo kami.
Jeremiah, kung ano ang pinasasabi sa amin ng ating Diyos, susundin namin, masama man yan o mapabuti. Dahil alam namin na mas makakabuti sa amin ang sasabihin ng ating Diyos. Yun po ang sabi ng mga tao. Ang sagot, nung sinabi na nga po yun, na ito ang pinasasabi, kung kayo susuko, mapapabuti kayo. Kung kayo aalis, sabi ng ating Diyos, punta kayo ng Ehipto, mahabutan kayo. Mararanasan nyo yung taggutom, mamamatay kayo. Sabing ganyan. Sabi dito, sinungaling, ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Di ba po sinabi na po, pero hindi sila naniwala, mga kapatid. Sinulsulan ka lamang ni Baruk na anak ni Narias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babylonia. Sabi pa, sa gayon, papatayin nila kami o kaya'y dadalhing bihag. Sabi ganyan, si Jonathan ang lahat ng pinuno ng hukbo at ang mga tao'y hindi nakinig sa mensahe ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda. Kaya tinipon ni Jonathan at ang mga pinuno ng hukbo at lahat ng nalalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari at mga taong pinagkatiwalaan ni Nebukadnezar, ang pinuno ng mga bantay. Kaya Gadalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan. Kabilang din dito sina Propeta Jeremiah at Baruk. Sabi nga, hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh. At sila ay nagpunta sa Ehipto. Una nilang narating yung Taphnes. Una nilang narating yung sinasabing lugar na sa Ehipto na Taphnes. Hindi po sila sumunod, mga kapatid. Nagpatuloy pa rin sila sa kagustuhan nila. Pero narinig nyo naman, mga kapatid, yung pinasasabi ng ating Diyos sa kanila na maliligtas sila kung susunod sila, susuko sila, at hindi sila malalagay sa masama, kundi sa kabutihan, Pero ayaw nila sumunod, mga kapatid, sa pinasasabi ng ating Diyos na pinadaan kay Propeta Jeremiah. Sinabi pa nga at sinabihan siyang sinungaling. Hindi ka sinugo ng Panginoong Yahweh, sabi pa ng mga tao. Samantalang nagsabi ka na nga nagtanong ka na nga di ba? At sabi mo, panalangin, aantayin nyo kung ano man na ipapasabi ng ating Diyos, susundin mo. Pero matigas ang ulo ng mga tao. Matigas ang puso. Hindi sumunod. Umalis pa rin sila, nagpunta sila ng Ehipto. Mga kapatid. Sumuway pa rin sila. Sa Taphnes ay nagpahayag si Yahweh kay Jeremiah, kumuha ka ng ilang malaking bato at ibaon mo sa daanang papasok sa palasyo ng Paraon sa Taphnes. Gawin mo itong nakikita ng mga Hudyo. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel, dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebukadnezar ng Babylonia at kanyang mga trono at ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito. Kasi nandun na po sila sa Taphnes, sa Ehipto, sinutusan ng ating Panginoon si Jeremiah na magbaon daw ng bato, yung mataas, yung makikita raw ng mga Hudyo. Dahil papupuntahin niya raw ng kanyang yung haring si Nebukadnezar ng Babylonia. Sasakalakayin sila, pupunta ron at magtatayo doon ng templo. Pagkatapos ay sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay. Bibihagin ang dapat bihagin at papatayin ang tinakdang mamatay sa daigdig. Susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Gayon din ang mga gusali
At bibihagin ang mga Diyos, yung mga sinasabing Diyos, lilisanin niya ang lupain ng Ehipto gaya ng paglilinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga pulgas. Lilinisin daw ang lahat ng dapat linisin. Papatayin ang dapat mamatay. Susunugin yung mga Diyos-Diyosan, gigibain yung mga sinasabing Diyos, bibihagin lahat yan. Aalisin lahat yan. Sabi pa dito, yun nga po ay lilinisin daw ito niya ang lupain ng Ehipto gaya ng paglilinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang umalis ang mga pulgas. Kung magaganap na yang lahat ito, matagumpay niyang lilisanin ang Ehipto. Gigibain din niya ang mga haliging itinuturing ng nasagrado sa Ehipto at susunugin ng lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan. Amen. So yun po. Dahil hindi sumunod sa ating Diyos, mga kapatid, sumuway pa rin, nagpunta pa rin sa hindi dapat puntahan, ginawa pang sinungaling at tagapagsalita, nasundan sila, sasalakayin sila, at sinabi ng ating Diyos, mamamatay ang dapat mamatay, bibihagin ang dapat mabihag, sisirain, susunugin ang lungsod ng kanilang pupuntahan. Yun nga yung bansang Ehipto, mga kapatid. So, sa ating napag-aralan, mga kapatid, yun nga yung pagsunod. Napaka-importante kasi yan sa ating buhay. Yung pagsunod natin sa ating Diyos. Yung pagbabasa ng Biblia na salita ng ating Diyos. Yung paghahayag nila, na mismong nakikita nyo naman, mga kapatid, na direkta tayong nagbabasa, na halos magkabulol-bulol nga po ako sa yung mga pangalan, pasensya na po kayo. Yun po talaga ang pinasasabi dito. At binabasa lang natin, kagaya ng sinabi ko sa inyo na direkta tayong bumabasa. Ito yung aking devotion everyday na magbasa, Yun nga, sinabi ko sa inyo, pagkatapos ng Jeremiah, nandyan na po yung mga susunod pang mga babasahin, mga kapatid. Andyan po ang Ezekiel, sunod-sunod na po yan. Yung ating pag-aaralan o ating babasahin. Ulitin ko lang, yun nga po yung pagbabasa na sinasabi ng ating Diyos. Importante sa ating buhay yun. Yung pagsunod natin sa ating Diyos. Hindi yung sa pamamagitan ng ating katigasan ng ulo, at katigasan ng ating mga puso. Yung po nga sinasabi ko kung minsan na tayo'y nanalangin na at binigay na natin sa ating Diyos yung ating suliranin, yung ating daladala sa ating puso, binigay na natin. Pinagkatiwala na natin, mga kapatid. Pero pagkatapos na nating sabihin, umiyak pa nga tayo na dapat binigay na nga natin at pagkatiwalaan na natin ng ating Diyos. Saglit lang, nawawala na po yun. Hindi na po tayo nagtitiwala ulit. Mamumroblema na naman tayo. Samantalang binigay na natin sa ating Diyos. Napakarami ng pangakong sinabi sa atin ng ating Diyos na kung tayo ay lalapit sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, tayo Kanyang didinggin. Tayo Kanyang pakikinggan. Tayo Kanyang tutulungan, bibiyayaan, palalakasin. Nandito na po ang lahat ng kanyang pangako. Paulit-ulit po Kaya nga kung minsan siguro baka sinasabi niyo, yun na naman ang sinabi. Tuloy-tuloy po tayo nagbabasa at yun po ang kanyang sinabi talaga. Na kung kayo ay magbabalik loob at makikinig sa akin, pagpapalain ko kayo, tutulungan ko kayo. Sabi po ng ating Diyos yun. Lagi niya yung sinasabi. Kasi lagi naman tayong nagkakamali, lagi naman tayo nagkakasala. Kaya paulit-ulit din niyang sinasabi na magbalik loob na kayo. Halika kayo, tayo mag-usap, magpaliwanagan tayo, sabi ng ating Diyos. Pakikinggan ko kayo kung kayo lalapit ng taos, puso at kaluluwa sa akin, papakinggan ko kayo. Ako'y makapangyarihan. Walang mahirap para sa akin, sabi ng ating Diyos. Didinggin ko kayo. Bumalik lamang kayo sa akin. Ibibigay ko ang iyong kagustuhan. Sobra pa sa inyong inaakala at hinihiling. Magbalik loob lamang kayo ng taos, puso at kaluluwa. Kagaya po ng ating narinig. Nagtanong, ipanalangin daw,
ipinanalangin po sila. Nagsalita ang ating Diyos kay Jeremiah, kay Propeta Jeremiah. At sinabi naman niya sa tao, ano po ang sinabi? Sinungaling! Sinungaling! Hindi ka sinugo ng ating Diyos. Yun po pa ang sinabi. Nagpatuloy pa rin sila, dinala pa rin nila yung propeta, lahat ng tao, dinala nila. At yun ang sabi ng ating Diyos. Magbaon ka ng bato. Dahil sasalakayin kayo, pupunta dyan ang aking lingkod, hari ng Babylonia. Susunugin, papatayin ang dapat mamatay. Sinabi po ng ating Diyos yun. Nandito po yun. Kaya, ulitin ko lang, yung pagsunod ay mahalaga. Sumunod po tayo sa ating Diyos. Kanyang mga katuruan, ating pag-aralan, pagbulay-bulayan, isa puso't isipan, at isa buhay natin. Manalangin ng taos puso, lumuhod sa ating Diyos, sitaas ang kamay, habang nananalangin. Umiyak ka, at papakinggan ka ng ating Diyos. At kung ano man ang iyong pinagdaraanan, babaguhin niya ng ating Diyos. Aayusin, lilinisin. Kung ikaw may karamdaman, pagagalingin yan, walang imposible sa ating Diyos. Kung nakikita niya ang iyong puso, talagang nananalig, nagtitiwala sa ating Diyos. Yung pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo ay totoo. Pagagalingin ka niya. Ano man ang iyong suliranin, ano man ang iyong pangangailangan, ibibigay ng ating Diyos. Dahil ikaw ay totoong nagtitiwala sa ating Diyos, nananampalataya ng buong puso at kaluluwa. Lumalapit ka ng buong puso, nagtitiwala ka, binigay mo ang iyong buhay. Kaya papakinggan tayo ng ating Diyos. Papakinggan ka ng ating Diyos sa iyong panalangin, sa iyong kahilingan. Pagagalingin ang iyong karamdaman. Palalakasin ka, pagtatagumpayin ka, bibiyayaan ka ng siksik, liglig at umaapaw. Itataas ka ng ating Diyos. Kung ikaw man ay hinahamak ng iba, sila'y meron ng konti, nasa baba tayo ng konti, ibabagsak sila at ikaw ang itataas ng ating Diyos. Ganyan ang ating Diyos. Tunay ang kanyang pagmamahal. Tunay ang kanyang pangako. Tunay ang kanyang pagmamahal. Hindi po nagbabago. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Salamat muli mga kapatid sa inyong pakikinig. Bagaman minsan napapahinto dahil binabasa ko po siya ng maayos dahil talaga pong kumisan yung pagbigkas ng mga pangalan, yung ibang medyo malalim na Tagalog, pasensya na po kayo. Nabubulol, napapahinto ako, pasensya na po kayo. Pero ang ating binabasa pa rin ay yun nanggaling pa rin sa Biblia mga kapatid. Yun po. Wala po tayong dinagdag. At pinaliwanag lang din natin yung mga sinasabi kagaya nga na magbalik loob kayo. So, dinidiin lang natin ang salita ng ating Diyos na magbalik loob ng buong puso dahil yun naman ang sinabi ng ating Diyos. So, tayo mananalangin ng buong puso at kaluluwa. Yung galing dito, yung mga nanditong isipin, wala na yan. Ayusin na yan ng ating Diyos. Mananalangin tayo, lalapit tayo sa ating Diyos. Lumagay na po tayo sa kaayusan, mga kapatid. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal. Lord, una maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, napag-aralan, nabasa na naman ngayong hapon na to. Lord God, salamat Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Dahil patuloy ang iyong mga salita at pangako na hindi nagbabago o God. Turuan, tulungan, gabayan mo po kami na tunay na magtiwala sa iyong mga pangako. Umasa sa iyong mga pangako. Dahil yun ay iyong ibibigay o Diyos. Yun ay dahil iyong pangako sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng tao, Lord. Lalong-lalo na sa lahat ng tao, totoong nagbago, nagbalik loob sa inyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus, sa iyong buhay na binigay sa amin lahat. Salamat, Holy Spirit, sa iyong guidance palagi, O God, sa pagsama mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil ang gawain ito ay nagtagumpay, O God. Dahil po sa inyo. Dahil sa pagsama nyo
sa amin, O Diyos. Salamat, Lord. Tagumpay ang aming gawain. Salamat, Lord, at ito'y naitanim sa aming mga puso, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa paggabay mo sa amin, pagturo, Father God, sa pagtulong na kami maging maayos, maging matuwid, maging malinis, maging tapat sa inyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat din, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagbigay mo ng napakaraming biyaya sa amin lahat. Pagkaing masasarap na nagbibigay lakas at kagalingan sa amin lahat, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa katagumpayan pang ipagkakaloob mo sa aming lahat, O God. Dahil alam ko po, we claim it, Father God. I claim it na kami magtatagumpay sa labang ito. Mas magiging maayos na ang aming buhay dahil kasakasama ka namin. Mas magtatagumpay kami, O God, dahil kasakasama ka namin. Mas magiging malakas kami, O God. Salamat, Lord, sa iyong tulong sa amin lahat. Sa labang ito, salamat, Lord, kami tagumpay na. Salamat din, Lord, sa paggabay mo sa bawat presidente ng bawat bansa, O God, lalong-lalo na sa Pilipinas, Father God. Ang aming Presidente Duterte, Father God. Salamat, Lord, sa paggabay mo sa kanya, pagsama palagi, Father God. Salamat, Lord, ganun din sa kanyang pamilya at mga kasamahang sa pamahalaan na totoong may takot sa iyo, Father God. Ganun din ang lahat ng presidente na may takot sa iyo, Father God. Pababa, Lord, sa mayors, sa barangay, O God, na may takot sa iyo, Lord. Salamat din dahil sila ginagabayan mo, tinutulungan, sinasamahan at pinagtatagumpay. Kasama din, Lord, ng mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, Father God, frontliners na totoong mga naglilingkod sa iyo, Father God, na may takot sa iyo, na totoong naglilingkod sa lahat ng tao. Salamat, Lord, sa mabubuting taong yan na binigay mo sa amin, O God. Sa mga taong binago mo, Lord. Salamat po sa aking mga kapatid sa pananampalataya, Lord, na patuloy na lumalapit sa iyo, sa patuloy na nakikinig ng iyong mga salita, Father God, sa patuloy na naglilingkod sa iyo, O God. Pastors, bishops, Father God, na totoong naglilingkod sa iyo, Father God. Sa aking pamilya, sa aming pamilya, Father God, na lagi mong ginagabayan, sinasamahan at pinoproteksyonan. Thank you, Lord, for all the blessings, for all the protection na ginagawad mo sa bawat isa sa amin. Kaya kami tagumpay, kaya kami malakas, kaya kami panalo lagi sa aming laban, O God. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa aming pag-aaral. Thank you, Lord, sa pakikinig mo sa aming mga panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. Dahil ang lahat ng tao ay magbabalik loob na sa iyo. Hindi lang ako, hindi lang kami, lahat ng tao, Lord, mga mahal namin sa buhay, kapitbahay at kaibigan, Father God, lahat kami ay magbabalik loob sa iyo, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, pinasasalamatan ka namin, sinasamba, dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Amen po. Marami pong ulit salamat. Maraming salamat po sa pagsama niyo ulit sa ating pag-aaral na naman ngayong hapon na to. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po.